Matapos ng matagal na paghihintay, inilabas na ni Atty. Vic ang ebidensyang nagpapatunay sa pagkakasangkot ni Pangulong Kuting Jr. sa isang malaking eskandalo ng pagnanakaw sa kaban ng bayan. Ayon kay Atty. Vic, ang mga dokumento at footage na kanilang nakuha ay naglalarawan ng hindi tamang paggamit ng pondo mula sa gobyerno sa ilalim ng administrasyon ng Pangulo. Sinabi ni Atty. Vic na ang mga ebidensya ay magpabibigay ng linaw sa mga negasyon at magpapakita ng kabiguan ng administrasyon sa pamahalaan ng maayos na pondo ng bayan. Agad na kumalat ang balita tungkol sa mga ebidensyang ito na nagdudulot ng matinding reaksyon mula sa publiko at mga eksperto. Marami ang nagsasabing ito na ang tamang pagkakataon upang magsagawa ng imbestigasyon at tiyakin na hindi makakalusot ang mga tiwaling opisyal sa gobyerno. Ang mga mamamayan ay nananawagan ng accountability ng mga hakbang upang mapanagot ang mga opisyal na sangkot sa pagnanakaw ng pondo, habang ang mga kritiko ng administrasyon ay patuloy na tumataas ang kanilang tinututukan ngayon ng kanyang otoridad ang mga ebidensyang inilabas ni Atty. Vic upang tiyakin kung ano ang mga susunod na hakbang sa imbestigasyon. Ang buong bansa ay nagmamasid kung paano ang magiging reaksyon ng pamahalaan sa mga akusasyong ito at kung anong hakbang ang kanilang gagawin upang muling mapanumbalik ang tiwala ng publiko sa gobyerno. Ang kasong ito ay isang malaking hamon sa kredibilidad ng administrasyon at posibleng magbukas ng mas maraming tanong sa kasalukuyang pamamahala ng bansa. At yun nga ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bagong lahat, siguraduhin mag-subscribe at ihit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga silip ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Committee Vice Chairperson Zia Alonto Adyong ang tatanungin o views kung sino ang nasa likod ng pagpapaputok. Ano ba nagawa nito sa sa Pilipinas? Ha? Anong nagawa mong trabaho, ha, Congressman Adyong? Yung totoo. Alam ko nga, ewan ko ha, pero mamaya, google ko muna, titignan natin, ha? Issue ng national budget. Kasi kung titingnan mo rin kung who are the people behind the filing of the questioning the budget before the Supreme Court, they are all well connected with the Duterte. Nitong Lunes, naghain ng petisyon sina Davao City 3rd District Representative Isidro Ungab at dating Executive Secretary Vic Rodriguez sa Korte Suprema para ipadeklarang unconstitutional ang 2025 national budget. Sina Ungab at Rodriguez ang kasama ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa isang programa kung saan unang inungkat ang BICAM report. Ayon kay Adyong, pinopolitika ang budget at tila hino-hostage ang pondo ng bayan. Nauna nang iginiit ni Acting House Appropriations Chairperson Stella Kimbo na napagkasundoan na ng mga miyembro ng BICAM ang halaga ng blankong items. Ang tanging ginawa na lang ay nilagay ang mga numerong ito sa BICAM report. Sa panayam naman ng programang Storycon ng One News kay dating Senate President Franklin Drilon, sinabi niyang walang future ang petisyon ni Ungab at Rodriguez. Valid daw ang GAA at hindi raw sapat na dahilan ang kontrobersyal na BICAM report para baliwalain ang pirmadong budget. Pero giit din ni Drilon, tila Kamara ang nagkontrol ng pondo at hindi si Pangulong Bongbong Marcos. I urge the President, recover that control for the good of the country. Sa Senado, 24 na taon na akong tumingin ng national budget. Ito po ang pinakakurap. O, tingnan mo ha, kahit si Drilon, no? Hindi eto ha, kasi para maintindihan nyo, na katarantaduhan yung sinasabi mo, Adyong. Yan ang katotohanan, katarantaduhan yan. Si Duterte, ito nga mismo nagsasabi, hindi nga, ito galit nga kay Duterte ito eh. May sinabi pa nga siya dyan na parang hindi maganda kay Duterte. Oh, pero sinasabi niya, ito ang pinakakurap na budget sa kasaysayan ng Pilipinas. So don't tell us na ang punot dulo nito ay si Duterte. Hindi ho. Ang punot dulo nito ay kayong mga congressman na walang ginawa kung hindi ipagtanggol ang maling paraan na ginawa ninyo dyan sa BICAM. Huwag na tayo magpaikot-ikot. Kahit ibang kulay, pinupuna na ho itong budget. Kahit hindi nga ako magkakasundo yung mga yan eh. Bakit pinupuna yung budget? Bakit sinasabing pinakakurap na budget to? Kasi talagang katarantaduhan yung ginawa.
ng Kamara sa budget. Kasama ka na doon sa isang membro nun Hanggang ng Kamara. minanggol nila yung budget. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez. News 5. Oh, malinaw malinaw eh. Oh, ito ha. May papakita ko, natin, titignan natin kung paano magpapalusot si Adjong. Adjong, ginagalit mo ko, Jong eh. Ha, Jong? Huwag mo ko ginagalit. Gagalit eh. Naka-blood ako sa'yo eh. Oh, tuloy. Oh. Panoorin nyo ito ha, para maintindihan nyo ninyo kung paano sila magpalusot. Ha? Kung paano magpalusot. Sandali, asa na ba yun? Asa na yun? Chotomate Godesay. Hi. Ito ha. Panoorin natin ha, kung paano magpalusot ng mga, ewan ko ba? Ito. Pasok. Ito, yun. Oh. Yan. Ito, itong pagmumukha na to. Mapapagkatiwalaan mo ba yan? Sabi nga ni Abante. Hindi, kasi di ba si Abante sabi niya, pagmumukha daw nung katabi niya, na si Grijaldo, mapapagkatiwalaan mo. Ito, mapapagkatiwalaan mo ba to? Oh. Ako lang ata yung member ng appropriations dito, no? Oh, ikaw lang daw yung membro ng appropriation. So kasama ka dapat na managot dyan. Among the group. So, ako rin isa sa mga nag-defend ng budget ng mga ibang ahensya doon. First of all, tama yung sinabi. I agree with my two colleagues here. Lahat naman may right to question anything under the sun before the Supreme Court. Kasi we are democratic. Ihimayin natin sinasabi niya. Kasi dito, yung palusot niya, hindi lulusot eh. Ha? Paano ko masasabi? Kasi, sandali. Ha? Mukuha tayo ng ballpen. Ito ang ballpen na to. Napakaganda itong ballpen na to. Galing pa ito kay Pangulong Duterte nung nagpunta tayo, Office of the President. Talay. Democratic country. That's how wide the space is para i-allow yung mga dissenting opinions or kung ano man dyan, no? Especially if it concerns of national importance like the budget. Number two, yung sinasabi po nilang blank items, ganito po yan. In the House of Representatives, when we approved the 2020 NEP pa yun, di ba? Oh, yan. NEP. We're talking about NEP, yung una. So, ito para maintindihan natin, kasi ito, pinapaikot-ikot niya, nililin lang niya yung mga media. So, NEP when we approve, the House. So may enrolled bill yan. The same thing, the Senate also. So, sa NEP, may enrolled bill daw. So, sa Senate, sabi niya, also sa Senate, meron din yan. Sa Senate, halimbawa, lagay natin dito. Nakalimutan ko kasi i-prepare yung sa Senate at saka sa House, HOR. May enrolled bill yan. Ito, iniwalay na natin, ha? Yan. Senate, ang pangit na sulat mo, Banat Bay. Senate. At saka sa House. May enrolled bill sila. Meron silang dinideliberate, inaayos na budget. May sari-sariling version. Okay, ng budget, letter B. Yan. Tuloy natin. Approved their version of the NEP. So, Meron daw silang sariling approved na version nung NEP, yung National Expenditure, di ba? Meron daw. May sari-sarili, Senate, may House. Tama, mali. Yan, tuloy natin. upo sila sa BICAM. Of course, there are line items. Then, uupo sila sa BICAM, magsasama sila sa BICAM, BICAM, itong BICAM na ito, BICAM, uupo sila dito, yan sa gitna, magkasama. Para kasi may mga line item daw, merong aayusin. Tingnan natin. In the enrolled bills of both houses, both na houses, hindi magkatugma. Hindi So magkatugma. before they enact, before they approve, kailangan magkapareho yan. Kailangan magkapareho daw. Halimbawa lang po ito. May budget na ibinigay dito, 1M. Halimbawa, 1M. Pangit talaga na sulat mo, Banat Bay. 1M sa House. Tapos dito, sabihin na natin sa Senate is 900K lang. Yan. 1M sa House, 900K. Pupunta sa BICAM, aayusin. Okay? Ibig sabihin, mag-uusap sila
Ano ba susundin natin? Paano bang magiging siste dito? Ibig sabihin magko-compromise. Ika nga. O, aayusin. O, tuloy. So dapat, sa akin palagay, kasi we don't sit in the BICAM. Anong magre-reflect doon na budget? Yung version ng Senate, Oh. yung version ng House, o Oh. yung reconciled na versions nila? Oh. I think if you ask me, kasi it's not ratified yet, those are just draft that has to be the agreed budget for each of the line items. Oh. Mag-reflect doon yung pinag-agrihan nila. O, so yung pinag-agrihan nila, kunwari lang, basta nag-agree sila, kunwari lang sabihin na natin, para agree, let's meet halfway. Kunwari lang po ito ha. Instead na 1M, binigay natin sa isang gawin na lang natin 950K. O, kasi 1M sa'yo. Dito sa amin na napagkasunduan, 900. Halimbawa lang ito mababaw na halimbawa para lumakita ninyo kung saan tinarantatado yung paliwanag. O. So my take on that, because if you look at the document that came out that was leaked, December 11, hindi actually siya yung date kung saan in-approve talaga yung BICAM report. So, yeah, but still, But still, pinapaliwanag niya na, indali, ang tanong, yung BICAM report ba blanco? May mga blanco ba? Kasi, ang linaw dito, kaya nga pagsasamahin, kaya nga pag-uusapan dito sa BICAM, it is because meron nang nakalagay na mga amount ng budget. So, ibig sabihin po, hindi pwedeng blanco. Kasi pinalulusot nila dito, hindi, ano yan, okay lang yan. Technical group na yung mag-aayos dyan. Hindi pwedeng blanco. Paano ko napatunayan? Tuloy natin. have to ratify that, but they have to maintain the position of reflecting the exact amount which was approved Exact amount. So, ibig sabihin, may amount. by both houses. Oh. So sabi nga ni Kong Stella, it's just a matter of typo yan eh. Typo. So, sumunod sila doon sa kwento ni Kimbo na typo lang yan. So, pwedeng ayusin yan. Sino? Tandaan ninyo, sabi ni Estela, Hoy, Estela, bakit ang ganda ng pangalan mo, pang bold star, pero... Estela, sabi niya, umamin siya, di ba, na may blanco doon? May blanco doon, inamin niya yun. Pinakita na natin sa video natin yan. Ilang beses natin iniskas yan. It's a fact na may blanco. Kaya nga siya napahiya eh. Bakit? Ang sinabi niya, alam na namin yan, ang ano na lang dyan yung technical group. Kaya nga siya sinagot ni Soto, hindi pwede ang technical group ang mag-fill in the blanks. Kasi ngayon, tila sinisisi nila yung technical group na siya nag-fill in the blanks. Pero dito, mismong sinasabi niya may amount. So ano ba talaga ang totoo? Iba yung kwento mo sa kwento ni Stella na kunwari, kinukote mo pa si Stella. Pinaiikot-ikot mo, Adjong eh. Litong-lito ka na eh. Hirap na hirap ka na magpaliwanag. Yung katabi mo nga, tawa na ng tawa eh. Yung sa technical people, ang i-insert nila yung amount na yon. I-insert nila yung amount. Paano mo i-insert yung amount kung may amount na dapat pagkasunduan ng dalawa? The technical group, hindi sila pwedeng maggalaw dyan, magbago dyan ng amount dahil trabaho yan ng BICAM. In technical group, yung mali lang ang spelling, mga typo, yung mga, ewan ko siguro kung mali man ang grammar, yun lang ang trabaho nila, hindi mag-fill up. Niloloko mo kami. Adyong naman eh. Tapos sisisihin mo si Duterte pag hindi nyo kayang maipaliwanag. Naggagaguhan tayo dito eh. So I'm just walking you through the process. Number 3, yung Hindi mo na ipaliwanag. Ako na nga nagsabi, sinundan ko yung proseso, sinasabi mo. Sabi mo may amount. Sabi mo meron dito, may version, hindi amount, version. May version ng BICAM, may version ng BICAM, may version ng Senate, may version ng House. Pagkakasunduan na lang ng BICAM, pero hindi blanco. Pero bakit mo sinang uyunan yung sinasabi ni Estela na technical group na lang mag-i-insert ng ano dyan? Hindi pwede yun. Kasi kung mag-i-insert, ibig sabihin walang nakasulat. Kaya nga i-insertan mo eh.
Ano ba, sir? Niloloko mo ba kami? Pinapaikot-ikot nyo kami. Buti na lang, hindi lahat ng mga nakikinig sa inyo tanga. Meron ding hindi tanga. Constitutionality question, that's okay. Anybody can run before the court. But ito po yung magiging impact niyan. No? What they're actually asking is tantamount to hostage the budget, the operation of all the agencies in the government, all the bureaucracy in the government for 2025 operation. Isipin nyo, halimbawa, kini-question mo yan, and that's for the operation of the entire bureaucracy. It's like tantamount to ask hostaging the budget na hindi Hostaging the badge. Paulit-ulit. Alam mo, sorry sir ang tagal mo na dyan. Ang sinasabi mo, membro ka pa ng APRO. Tapos sasabihin mo, hino-hostage. When you say hino-hostage, hindi makagalaw. Or naka-steady siya against his will or her will. Kasi nga hostage eh. Hindi ganun ang budget. Bakit? Kung may problema sa budget na ito, pwede naman re-enact yung last year budget. Hindi mo alam? Tanga-tangahan tayo, sir. Ako nagtatanong lang, Pwedeng i-re-enact. Yun po ang pwedeng gawin. So anong sinasabi mong hostage? Sige nga. Baka naman kaya ayaw nyo yung re-enact budget kasi wala dun yung pangampanya. Wala dun yung akap. Ano pa? Wala dun yung AYEX. Mababa lang. Hindi kasya sa ipinangako ng inyong amo. Tama, mali. Yan ang nakikita ng taong bayan kung bakit ayaw nila na ayusin muna tapos re-enact na lang yung last year budget. Kasi nga po, hindi pang campaign yung last year budget. Malapit na ang kampanya. Paano na kami? Matatalo na kami kasi inaway namin si Sara Duterte. So, matatalo na kami. Pag natalo kami, ano mangyayari? Kailangan namin ng, para hindi kami matalo, kailangan namin ng pamimigay ng AKAP, AYEX. Baka kaya ayaw nyo yung re-enact na budget. Yun, yan ang problema muna ipapagalaw yung ating mga birokrasya. Kung halimbawa lang, the worst case scenario that the Supreme Court says is unconstitutional, what would happen? Reenacted budget tayo. Yung pala. Gusto nyo ba na may confidential funds yung mga tinanggalan? Yun! Ikaw na rin nagsabi, nung una hostage, ngayon sinabi mo re-enact yung budget. Alam mo din pala. Tapos sasabihin mo pa, paano naging hostage yun? So, ibig sabihin po pala, sir, ang target nyo na naman dyan, ayaw nyo na naman yung confidential funds. Alam mong sagot ni Bixie Rodriguez dyan? Simpleng-simple. Tinanong sa kanya yan sa ANC. Ang sagot lang niya dyan, simple lang naman Sino ho ba ang nagbibigay ng budget kung ayaw nyo talagang bigyan ng budget yung confidential fund? DBM. Or, siyempre, pag sinabi mong DBM na sa executive yan, ang magdidesisyon dyan, presidente. Pwede naman sabihin ni Marcos, wag nang bigyan yan. Kasi inaaaway ako niyan. Wag nang bigyan. O kaya ibang version. Wag nang bigyan yan. Inaaway kami dyan. Pwede naman ganun At saka again, eto, makinig kayo. Sigurado ako sinisisi nila ngayon si VP Sara Duterte na gusto lang daw maibalik yung confidential funds. Yan ang punto nila. And I'm telling you, I'm pretty sure, without even asking VP Sara Duterte, with the character of VP Sara Duterte, kahit ibigay niya yung confidential funds, hindi niya tatanggapin yan. Pusta tayo. Wala akong alaman. Wala po akong connection sa Office of the Vice President. Hindi po kami nagkakausap niya. Hindi po kami nagkakausap ng tao niyan. Okay? Ako, nagko-costro lang ako pagka meron kaming i-interview.
nagkokostro lang ako through another person, o si Mocha, to be particular. Ako, wala akong personal na kaugnayan sa kanila. Pero sigurado ko, 100%, pag ibinigay niyo yung confidential fund, kunwari na i-reenact yung budget, hindi niya tatanggapin yan. Pustahan tayo. Hindi niya na nga hiningi yan eh. Di ba pilit kayo ng pilit doon sa hearing ninyo? Ano sabi niya? Wala ako na, ayoko na yan. Di ba nung tinanong siya ng mga senador, naalala niyo noon nung tinanong siya, kasi di ba after ng maayos na yung budget sa Kamara, dinala sa Senate, sabi ng mga senador, tinanong daw ni Bato, gusto mo nyo yung po bang ibalik yung ano? Sabi niya, I'm no longer interested with that. Kasi nga, diyan nagkakagulo. O di sa inyo na yan, sabi ni Vice President. Ngayon, gawin nyo uli yun. Wag nyo ilihis ang issue. Ang issue kaya ayaw nyo ang reenact budget kasi mawawala yung mga pangampanya ninyo. Alam nyo yan. Kasi mawawala yung iniligay na pondo sa AKAP. Yung inilagay na pondo sa DPWH. Bakit? Di ba pinakita ko kahapon, ang taas ng nilaki ng DPWH, ang taas ng nilaki ng Kamara? Oh, pinakita ko yun eh. Yun ang mawawala. Oh, eto, papakita uli natin yan. Kasi eto si Adjong, masyado ka ha. Kala mo, ituturo mo na naman sa mga Duterte yung problema ninyo ha. Oh, ipapakita ko sa inyo, sandali, chotomate ha. Oh. Kasi para lang maintindihan natin, it's not about the confidential funds. It's about this. Oh, sandali lang. Sandali. Pakita natin. Wait lang. Sandali, ha? Oh, ito. Yan. Oh, yan. Sandali. Ito. Ayan. Oh. Pakita natin. Ito. Sige. Para alam ninyo yung sinasabi ninyo. Kala ninyo, ha? Hindi tanga ang taong bayan. Huwag kayong kung tanga yung mga followers nyo, ang taong bayan hindi tanga. Oh, ayan. Ito kasi yung ayaw nyong mantakin mo. Ha? Lumaki ng 288 billion. Yung proyekto ng DPWH. Siyempre, pag reenactment yan, kasi tumaas yan sa 2025 eh. Pag reenactment yan, mawawala yung pag-angat ng 288 billion. Malamang sa malamang. Malamang sa malamang. Nakaano na yan. Nakaalat na yan. Sa mga kongresistang 777 at 333. Sabi nga ni Magalong, di ba? Ano pa mawawala? Para na malinaw sa atin. Tayo na huwag nyo kaming ginagago. Alam namin na nangyayari. Ayan. Maano pa mawawala? Yung 17.3 billion na tinaas ng budget ng House of Representatives. Kaya kayo natataranta, depensa ng depensa sa 2025 budget. Kasi alam ninyong ang laki ng mawawala sa inyo. Ayan, 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 mawawala yan. Di ba? Lahat yan mawawala. So, pagka ganyan, nawala, tingnan mo, 17 billion. Naku po, kanginan niya, no? Di ba? Tapos ngayon, ituturo mo sa confidential funds. Ibubusta ko sa iyo, kung may makarinig sa Office of the Vice President itong video na to, sigurado ako magbibigay ng statement si Vice President at sasabihin niya, kahit ibigay niyo sa akin yung confidential funds, ibabalik ko sa inyo yan. Isasampal ko sa inyo yan. Sigurado ko yan ang sasabihin niya. Hindi, wala, exad yung isasampal, ha? Pero ibabalik, sure yan. Confidential funds, kasi yun ang nandun sa 2024, yung kanilang budget. If we work on the reenacted budget, that would be the worst case that would happen in 2025 because tumaas ang demand, tumaas ang lahat ng mga Bakit mataas ang demand? Kasi eleksyon? Gago! Tumaas
Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw Pilipinas!